Purihin natin ang Diyos. Purihin natin sa praise Yahweh. Praise Yahweh. Praise Yahweh. At dumako na po tayo sa ating yung tinalakay ng ating kapatid. Napili tayong humingi ng isang bagay, hindi lamang sa ikaluluwag natin, kundi sa ikaluluwag ng puso ng ating Panginoon. Amen. Hindi tayo basta-basta hihingi na hindi tayo muna manikluhod sa Kanya. May mga bagay tayong hinihingi na kailangan dumaan ka sa butas ng karayo. Bakit kaya ganun? Hanggang sa ikaw maiiyak na. Lalo pag sa mahal mo sa buhay. Kapag may hinihingi ka sa iyong mga anak, kailangan yung bagay na yun na maibigay sa anak mo. Ngunit wala naman akong hinihingian na iba, kundi sa Kanya muna. Amen. Kailangan dumaan muna sa Kanya ang lahat ng bagay na dinanas siya ng iyong likod. Kung paano dinanas ni Kristo yung pasakit na yan, dinanas ng ating punong lingkod. Bakit siya yung ibinigay na example sa atin? Para makita natin live na nangyayari sa Kanya ay mangyayari rin sa iyo. Kung gusto mong sumunod kay Kristo, pasanin mo ang krus mo at sumunod tayo sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating buhay na Panginoon. Walang alagad na walang krus. Sino ang walang krus dito? Eh, pwede nang umuwi. Lahat tayo ay mayroong pasan-pasan. Yung krus na yan naman ang pakita sa iyo ang milagro ng Diyos. Amen. Alam nyo, December, bago mag-December May, January, February, kami ay nasa pugon ng pananampalataya na kailangan talagang silabin. Ano ba yung silabin? Isasalang sa apoy na yan ang aming pananampalataya sa aming tahanan. Bago mag-December, November pa lang, tapos na yung kontrata ni Sel. Matatapos ng kanyang kontrata, tapos na. Ang ibig sabihin ng tapos ng kontrata, pwede na sa umuwi. Pero sabi nga natin, may mga bagay kasi na dahil doon sa pangyayari na yon, ay kailangan talagang i-extend. At mangyayari lamang yon kapag gumawa ng milagro ang Diyos sa buhay ni Seth. Amen. At naging totoo siya at naging tapat siya sa kanyang mga kasama. Dahil may community na rin siya, nangyari yun. Pero isipin mo, November, December, January, ito February na lang ang medyo 3 buwan na talagang ang pananampalataya ni Sister Mel at ang pananalig ko sa ating Panginoon. Parang kalbaryo. Dahil sabi nga natin, wala naman kaming inaasahan, aminin ko sa inyo. Kung walang padala si Sel, wala naman kami mapagkukuhanan. Kaya Ama, gamitin mo si Sel para sa aming mag-asawa. Hindi ko na iniisip kung sino pa na sa paligid. Kami lang na dalawa. Na wala talaga kami mapagkunan kung wala si Sel na nagbibigay sa amin. Puro panalangin at dasal na kailangan nanay, kailangan may ganito, nanay. Kaya nga sabi ko nga, isa-isahin mo sa akin sa paghingi. October pa lang hiningi ko na yung bagay na yun. 2 ibinigay ko na sa kanya. Ay hindi ko naman maintindihan kung ano yun. Kaya kailangan kapag tayo nanalangin sa ating Panginoon, kailangan alamin mo kung ano talaga ang dapat gawin sa pamagitan ng panalangin na mayroong pananampalataya at pananalig sa Diyos. Amen. Sinasalab ang pananampalataya namin. Tunay nga po na ang aking pananalig sa Diyos ay gano'n na lang. Ngunit sabi nga natin, may taong gagamitin din ang ating Panginoon, sa Kanya ay pagsasakripisyo. Asawa ko, nabuo niya ang simbang gabi. Siyam na gabi yun, di ba? Siyam na gabi. Pagkatapos, prosesyon kay Mama Mary. At marami pa ibasang mga sinasakripisyo. Nasabi ko, sa tulong-tulong at awa kabag ng Diyos, lumabas na ang PR ni Seth. Palakpakan natin ang ating buhay ng Panginoon. Yan ay hiningi ko sa Diyos. Hindi katulad ng isang babae
ating ebanghelyo, hinihingi kaagad na walang sakripisyo. Para matuwa at magalak ang Diyos sa atin, magsakripisyo ka muna. Amen. Kailangan ialay mo ang iyong sarili. Amen. Hindi ko man sa inyo yun ipinakikita at kailan hindi nyo ako nakikita ang stress na stress. Kung hindi nyo ako nakikita sa mga gawain, ay talagang medyo hindi na ako makatayo. Amen? Na kailangan ang faith natin kay Lord, panghawakan natin Amen. na siya ibibigay sa atin. Ibinigay sa akin, ibibigay rin ba sa inyo? Amen. Siyempre, kayo rin. Dahil sabi natin, may pananalig na rin tayo at may pananampalataya sa Diyos. Lahat yan ay ipagkakaloob sa atin. Katulad ni Kristo. Balikan natin si Kristo dito. Dahil ang ating ebanghelyo rito ay si Kristo, hindi si Sel. Ginamit lamang yon para ang pananampalataya ni Sister Mel ay sisilabin sa pugon ng apo. Amen. Na kailangan, sabi ko nga, kung paano nagkaroon ng pananampalataya ang ating punong lingkod. Kailangan may sumunod na magkakaroon din ng ganun kalaking pananalig at pananampalataya. Huwag kang mawindang! Huwag kang mawindang sa mga problemang dumarating sa atin. Gera lang yan. Kaya sabi ko, end of the world, kanta ka lang. Mananatili ka lang kanta. Hindi ka pwede lumabas dyan sa kanta na yan. Amen. Ang end of the world ay magdi-end din yan. Sabihin natin, yung mga pagsubok na dumating sa ating mga kalamidad, napakarami yun. Kaikot-ikot lang. Pero yung ating lugar na ito, nilalagpasan ba? Amen. Nilagpasan ba? Amen. Amen. Palapakan. Ay, purihin natin ang ating Panginoon. Amen. Katulad ni Kristo, balikan natin. Ano ang sabi ng mga tao noon? Nung ibinigay na si Jesus? Nilait mo siya. Binuraan siya. Tayo, hindi pa tayo nakaranas ng tumura sa mukha natin. Wala pa. Ngunit, isang salita lang, talagang tayo umaalsa na. Isang salita lang yan, umaalsa na kaagad tayo. Kaya, marami pa tayong kakainin kanin. Kahit walang ulam, kanin na lang. Marami pa tayong kakainin. Paano yun natin malalagpasan? Yung mga panglalait na yan. Prayer lang. Amen. Sa pamagitan ng panalangin na may pananampalataya, ang dasal ay susi para sa paghahari ng Diyos. Amen. Ang dasal ang magsasarado rin sa'yo kung wala kang panalangin sa langit. Amen? Kaya nga, importante na tayo'y palaging nagdarasal. Bakit itinuturo sa atin ito? Kahit ang ating punong lingkod, ang ating disciple, first disciple, nananawagan palagi na kailangan magdasal tayo.